Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, usap-usapan itong pagsunod daw ni Sir Alden mga kasembreros dito sa Thailand nga no, sa BKK sa Bangkok mga kasembreros. Kasi may nag-post dito na mga fans ng Kathleen din po no, na spotted Sir Alden sa Thailand na kumakain nga po and pinagkakaguluhan sa dito ng mga nakita ko dito mga kasembreros no, pinagkakaguluhan or sikat si Sir Alden sa ibang bansa mga kahit yung mga Thai people no, yung mga Thailander mga kasembreros ay nagpa-picture no, at saka sikat na sikat siya, as in kilala siya doon mga kasembreros sa Thailand. So ito po yung lugar na ito ay nasa Judge Fair or Night Market sa Bangkok, Thailand, na kung saan niya spotted magkasama kasama dito sa Laysam, sinamamaten mga kasembreros and so on. Pero ito po mga kasembreros ay matagal na po ang video na ito. Last year pa po ito mga kasembreros. According dito sa source natin ay uploaded by si Zane from Thailand, June 3, 2024. So nag-resurface lamang po siya mga kasembreros. So parang pinag-connect ng dito ng mga Kathleen fans or na mga boto kay Sir Alden mga kasembreros, kasi nga nasa Thailand din si Catherine. So yung mga videos and the pictures na nasa Thailand si Sir Alden na kumakain ay nag-resurface no, kasi si Sir Alden ay ngayon parang busy yata siya mag-set sa narinig ko, pero i-confirm ko pa kung pupunta siya ng Italy kaysa Europe mga kasembreros, pero i-confirm ko pa po yan. Ngayon ay busy pa siya sa ibang niyang schedules mga kasembreros sa after nga ng GMA Station ID nila mga kasembreros for 2025. And then ito, so hoping no, pero alam natin na privately they're talking and they're communicating mga kasembreros. And then ito, next item natin, si Sir Alden no, nag-post sa kanyang Instagram account mga fierce look mga kasembreros dito sa kakatapos nga na no, GMA Gala Night mga kasembreros 2025. So ito ay ibang angulo ang kanyang pinost kagabi. Parang close-up photo siya mga kasembreros na kung saan nga ay may iba't ibang angulo at may iba't ibang poise mga kasembreros. So pero ano siya, parang something na serious ang serious ang dating ni Dila King at saka ni Dimple King mga kasembreros box office King Alden Richards mga kasembreros. So tatlong pictures ang kanyang pinost sa kanyang Instagram story or Instagram account mga kasembreros. And then ito, so ito na pala yung dito yung sa Showtime na kung saan ay pinapili si Maymay dito kasi nagkakaroon parang yung segment ng Showtime na kasi yung kagabi yung picture lang yung napakita ko, tapos hindi itong kay Ma'am Maymay mga kasembreros, Maymay Entrata. So yung nilaglag parang tinanong si Ma'am Maymay dito na kung sino yung gusto niyang piliin, kasi yung contestants nga doon ay sa escort mo, yung escort na parang siya, hindi naman makagapuhan, parang ganun mga kasembreros yung kanilang segment na ito. Tapos ang pangalan ng dalawa doon ay si Mark at saka si Daniel no. Tapos pinapili si Ma'am Maymay, tapos ang pinili niya dito ay si Sir Mark mo. So parang para sa kanya ay parang katuwaan ng ito mga kasembreros, kasi nga dahil sa issue na si Mayor Mark Alcala mga kasembreros. So parang si Ma'am Maymay ay niya no, parang mas pinili niya lang si Sir Mark na yung contestant na Mark yung pangalan kaysa kay Daniel mga kasembreros, kasi mas parang mas maganda, parang hindi ko alam pero hindi tayo makapag-judge no, kasi si Ma'am Maymay talaga ay botong-boto ito. Kung wala si Alden no? Kung may pangalang Alden ang pipiliin nito, kasi makakuya to kumapalove na love nito si kuya niya Alden, from Hello Love Goodbye to Hello Love, kasi sila close sila mga kasembreros, kasi nga sobrang bait ni Sir Alden and kilala niya si Sir Alden mga kasembreros na green flag talaga when it comes sa mga relationships. So kung may Alden na choice, talagang Alden ang pipiliin nito Bakit hindi na pagtapat no, naman Alden naman ang pangalan ng contestants diyan. So sa mga segment producer Alden yung kanang dito kukunin na contestant na pangalan mga kasembreros. So pero kidding aside, ayun po mga kasembreros no, yun ito lamang po ay katuwaan
walang reality attached na mga kasembreros. Kasi alam natin si Mamaymay talaga dati sa pag-promote pa lang ng Hello Love Again, talagang dati sa ASAP. Kiss! Talagang nasaway na nga siya ni Ma'am Catherine kasi nga sa sobrang kulit niya mga kasembreros. Si Mamaymay Entrata. Ilonggo rin po ito si Mamaymay Entrata, no? So kagaya ko ay Ilonggo rin po. Talaga nagkwento no? So next item natin mga kasembreros. Ito no, sa parang in-interview si Sir Alden kagabi sa 24 oras nung kahalagahan at saka yung impact yung point of view niya about dito sa new stage success ng GMA Network na nakaabot na ng 75 years mga kasembreros. So sabi nga niya rito is ay tao naman talaga no, yung parang kapag walang viewers, kapag walang nagtiwala, kapag walang naniwala ay walang GMA mga kasembreros kung walang manonood na mga tao. So this was just a quick interview mga kasembreros no, sa kay Sir Alden at saka kina Dingdong and Ma'am Marian sa mga haligi ng industriya ng orang GMA Network mga kasembreros. So ayun po. So dito talagang dito makita yung kapag maganda yung management ay nagtatagal talaga yung tao dito yung isang kumpanya mga kasembreros and mga ka-mathematics. And kahit saan naman talagang ito po ay tested and proven na kapag maganda ang management ay nagtatagal. And then ito, share ko lang itong din mga kasembreros no. Grabe pala yung fangirling niya ni Andres Mulak no. Kaya Ma'am Catherine Bernardo na anak ni Sir Aga Mulak at saka ni Ma'am Charlene Gonzalez. So ayun po talagang tao dito. May time pala nung sa sa bench na tao dito na kumatok siya na pumunta sa bahay ni Ma'am Catherine sa division nila. Tapos parang hinanap nila si Ma'am Catherine pero nung kumatok sila at saka nagtanong sa guard, sabi ng guard na wala daw si Ma'am Catherine. So parang tinanong niya dito kasi parang crush ni Sir Andres Mulak mga kasembreros si Ma'am Catherine Bernardo. So kahit sino ba naman nang hindi makaka-crush kay phenomenal box office queen mga kasembreros. So sobrang kulit no kasi parang kapitbahay mo lang na artista. So parang iba yung dating mga kasembreros kapag kasama mo sa isang subdivision ang isang phenomenal box office queen mga kasembreros. So kasi nga talaga nung bench ay talagang rin sila magkasama. Sobrang tangkad dito ni Andres Mulak no, 6'3", 6'4" yata ang height nitong batang ito. So sobrang tangkad no? Kasi si Ma'am Charlene Gonzalez ay diba, beauty queen. So nagmana siya doon sa kanyang nanay. So according nga dito sa sa Google ay nasa 5'10" or 5'9" ang height niya mga kasembreros, or sa iba naman 5'6", pero malamang 5'9" ito kasi ang tangkad ni Ma'am Charlene Gonzalez. Tapos si Sir Aga Mulak din no, matangkad din no. So 51 na pala no si Mama Charlene Gonzalez. So parang bata pa niya tingnan mga kasembreros. Pero ayun po no. Alright, so actually sa ating Kathleen items sana po ay pakinggan pa natin ang Word of God. Today is August 6, 2025, Wednesday na po. Isang pinagpalang Wednesday po sa bawat isa, and sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Iawit ang Awa. Psalms 89 verse 1, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth, I will make known your faithfulness to all congregations, or to all generations po pwede rin. So ang psalm, napakaganda nito mga kasembreros kasi yung awa, di ba? Talagang most of the time talagang humihingi tayo ng awa, kailangan natin ng awa. Yung anak natin kapag maawain, yung asawa natin kapag maawain, yung magulang natin kapag maawain, kaibigan natin maawain, yung boss natin kapag maawain, kapag yung ating mga leader or superior sa paaralan maawain. Kailangan natin at saka gustong-gusto natin ng awa mga kasembreros in general. Kapag meron kang nanay na maawain, talagang masabi mong you are the best parent sila mga kasembreros para sa atin if they are merciful sa atin. So how much more sa ating Panginoon. So ang awa na ito ay dapat nating iawit. Minsan hindi naman literal na iawit natin talaga sa microphone or sa classroom or sa opisina.
Kasi ang puso mo pwedeng umawit silently mga kasambreros ng awa, no, dahil sa awa ng Panginoon. And dahil sa awa ng Panginoon, ibigay niya kanyang kaisa-isang anak mga kasambreros, so that we will have second chances, third, fourth, ang dami mga kasambreros, no? And magkaroon tayo ng reconciliation at saka kumaga pa nag-uli sa ating Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. So come to think of this, na kapag na-acknowledge natin at saka dinadakila ang ating Panginoon dahil sa kanyang grabing awa, no, steadfast love, yung kanyang katapatan, yung kanyang grasya at pag-ibig sa lahat ng generations ay hindi po natatapos. At saka ang verse nito, of course, no, nag-refer sa atin na enduring yung kanyang pag-ibig at ang kanyang katapatan. Yung pag-ibig ng ating asawa, ng ating pamilya, ng ating anak, ay representations at saka instruments yan sila ng Panginoon sa atin mga kasambreros, na meron kapag mapagmahal na magulang, mapagmahal at maawain na anak mga kasambreros, ay sila po ay representations. But of course, no, ang awa na hindi natatapos at walang kapantay ay ang awa ng Diyos at ang katapatan niya mga kasambreros. So ang phrase na God's covenant love endures forever emphasizes the eternal nature of God's love for His people. It speaks to the unchanging and unwavering nature of His commitment to care and protect those who follow Him. So ito mga kasambreros, sa ibang version is covenant love, no? So ang dito ay faithful siya mga kasambreros sa lahat ng generations, especially no sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya mga kasambreros. Sobrang mahalaga ito mga kasambreros because it emphasizes na yung papaiawit natin mga kasambreros. Sometimes, sabi nga mention ko, hindi naman totally na parati kang maawit, parati ka talagang kahit na nasa trabaho, sa opisina ka, talagang kahit na wala na sa lugar ay maawit ka pa rin. Hindi po ganun, no? Sometimes yung actions natin, yung ating galaw, yung ating behavior ay talagang kumbaga pa dyan dapat nakikita mga kasambreros yung yung joy at saka yung awa ng ating Diyos na reflection tayo. Tayo rin mismo ay dapat maging maawain mga kasambreros sa ating kapatid, sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating katrabaho and so on. So sa mga nangangailangan ng awa. And dito, no, the praise I will sing the Lord's great love forever highlights the eternal nature of God's love and the psalmist's dedication to continually praising it, no? And sabi nga dito, yung bunganga, kasi sa church mga kasambreros, kapag ikaw po ay Christian, talagang yung pag-aawit, no, ay number one talaga yan. Kung kaya sa mga nagtatanong, bakit naabot talaga ng 2 hours yung service or yung simba ninyo, no? Kasi yun, division talaga yun. And lahat yun ay biblical mga kasambreros. Si King David umawit, and the rest of the psalmists mga kasambreros, no, may mga biblical figures and biblical people na note, no, na sila Miriam, sila Moises, sila Sarah, sila Mary, no, na naging nanay ni Jesus Christ mga kasambreros, nagkatawang tao, ay may mga awit sila mga kasambreros praising and glorifying, magnifying God mga kasambreros. So it's really important na taglay natin ito mga kasambreros. So hindi man, not all the time kasi may times talaga guys sa church talagang ibubuka talaga natin yung bibig, no? Sa bahay, no, nag-worship sa bahay, pwede rin yan. Tapos may mga lugar mga kasambreros, and may mga times lang na yung puso lang natin umaawit, silent yung ating silent singing, no, ng ating satisfaction sa puso mga kasambreros. And ang verse na ito ay nag-serve sa atin ng powerful reminder na kailangan mag-celebrate tayo ng faithfulness ng awa ng Panginoon sa atin mga kasambreros, ng kanyang katapatan. And by incorporating this practice into our daily lives, kaya araw-araw dapat, we can find comfort and strength while also ensuring that future generations understand and appreciate the enduring nature of God's love. So, ito yung mahalaga sa lahat mga kasambreros. We should have that mindset na ano yung legacy, ano yung ipapamana ko sa anak ko na hindi nawawala. Okay? Kasi ang mga material things, okay, bonus lang yan. May mga properties for example, may mga bank accounts for example na iiwan, may mga ari-arian na iiwan, but bonuses lamang ama ito mga kasambreros. Ang pinakamahalaga dapat sa lahat ay ang salita ng Panginoon mga kasambreros. That is why sa amin ito sa awa ng Panginoon ay talagang itanim talaga, no, kada gabi talaga mga kasambreros ang Bible study. Kahit na hindi naman gaano matagal mga kasambreros, no, may mga times na matagal, may mga times na hindi naman pwersahan ito mga kasambreros, as long as yung leading ng Holy Spirit ba na ganito lang, ito lang. So
yun po siya mga customers. Ang pinakamahalaga sa lahat ay nagkakaroon talaga tayo ng panahon. And sa panalangin, no, talagang sa panalangin mga customers, turuan ng mga next generation, yung mga anak natin, yung mga apo natin, kailangan tulungan silang manalangin mga customers. And sabi sa Biblia, ang mga taong kapag ang bayan, kapag ang pamilya na parating nananalangin ay they stay bonded, they stay united mga kasembreros, no? The family that prays together stays together mga kasembreros. Let us take, so sabi dito, may mga times ba na kumbaga pa yung awa ng Panginoon na hindi natin naramdaman sa ating buhay. So how did we respond to that spiritual scarcity or spiritual poverty or spiritual dryness? Kapag parang dry na dry ang relationship ko kay Lord, no? Parang ang panalangin ko parang mababaw na lang, maikli na lang. Tapos ang aking pag-aawit, ang aking pag-awit ng kanyang awa, mga customers, ay parang hindi siya worth it. Kumbaga parang bitin, parang kulang mga kasembreros. So as an application, embrace the power of Psalm 89 verse 1 in your journey. Sa ating journey mga customers, applicable po ito sa ating lahat. Reflect on the love of the Lord that surrounds your days like a warm embrace. Okay, lahat po tayo ay gustong-gusto ng hug, no? Gustong-gusto ng niyakap mga customers. Let this verse be a beacon guiding you to praise and gratitude for God's unwavering presence in your life. It's time to acknowledge the promises of the divine in your story. Let them be the foundation of your strength. So ito mga kasembreros, may mga tao na sila yung author ng kanilang buhay. Mali po yun. Let God be the author of our life. Kasi kapag tayo po nagsulat ng ating istorya, ay kulang, hindi siya worth living mga kasembreros kapag tayo lang po ang nagsulat ng ating tayo yung nasa act, tayo yung nag-act, tayo yung kumikilos, tayo yung magalaw. Pero the best pa rin mga kasembreros if we let God hold the ball pen mga kasembreros ng ating story. Because if God holds the ball pen of our story, yung chapter by chapter, para kasi yung buhay ng tao, parang book mga kasembreros. Parang isang libro na ito yung parang Genesis to Revelation lang, no? Kasi ito si Dennis Villa, ito sinilang siya, ganito ganyan. Tapos ito yung ginawa niya. Tapos may closing chapter, okay? Sa katapusan ng chapter ng libro ng ating buhay, ay yun na mga kasembreros. And wala tayong pagsisihan if we let God, no, hayaan natin si Lord mga kasembreros ang magsulat ng ating buhay, because He alone is the perfect author. He alone is the most sovereign author because He is God and we are not, no? As simple as that mga kasembreros. Kung kaya ako sa inyo talaga magkaroon kayo ng time, no, sa panalangin, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, na talagang siya po ay naghahanap, no? Let's sing the mercy at iawit mga kasembreros ang awa ng Panginoon na talagang hindi natatapos. Yung kanyang katapatan ay forever to forever to forever to forever mga kasembreros, di ba? Deserving talaga ng Panginoon na siya po ay papurihan hanggang tayo po ay nabubuhay. Alright, so naman po sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa at gladness mga kasembreros in singing the faithfulness and mercy of God sa ating buhay. In Jesus' mighty and merciful name, Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.